Ano ang magiging tugon mo? Mapagpalang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Juan Diego. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan na natin ang Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ano sa palagay ninyo? Kung may 100 tupa ang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit ang mawala isa man sa maliliit na ito. Kinausap ka na ba ng Diyos? Yung parang lahat ng naririnig mo ay siyang nagsasalita at sa'yo niya sinasabi. Alam niyo, ganyan yung naging karanasan ko pagkatapos mag-join ng Advent Youth Recollection sa aming parokya. Narinig ko sa sharing ng kapwa ko kabataan ang mga problema, challenges, paghihirap nila. Drugs, hiwalay ang magulang, alitan sa pamilya, karahasan, kahirapan at kawalan ng security, pati na ang kanilang mga pangarap at adhikain sa buhay. Natapos yung recollection na nagtatanong ako, ano bang magagawa ko? Nagnobena ako sa ina ng laging saklolo at nagsimba. Yung mga pagbasa nung araw na yon, katulad ng sa ngayon, mula kay Propeta Isaias, Chapter 4 verses 1 to 11. Comfort my people, sabi ng Diyos, magpahayag ka. Anong ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. At ang Ebanghelyo, hindi kaloob ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa man sa maliliit na ito. Alam niyo, kapanalig, hindi ko alam kung saan galing yung luha ko kasi walang patid mula sa unang pagbasa hanggang sa matapos ang misa. Kasi parang sinagot ng Diyos yung tanong ko at sinabi niya kung ano ang magagawa ko. Graduating student ako ng Chemical Engineering sa pamantasan ng lungsod ng Maynila noon. Ang pangarap ko'y maiahon sa kahirapan ng pamilya at matulungang makapag-aral ang mga kapatid ko. Iniwan ko sila at ang aking pangarap. Sabi ko lang kay Jesus, susunod ako sa iyo ha, pero pakiusap, huwag mong pabayaan ang pamilya ko. Alam niyo, mabuti ang Diyos. Tinupad niya ang aking mga pangarap. Nakapagtapos ang mga kapatid ko at naging maayos ang buhay nila. Mahigit 40 years na po ang lumipas at patuloy akong nagpapahayag ng mabuting balita ng may galak. Ikaw, kapanalig, anong sinasabi niya sa iyo? Inaanyayahan ka ba niyang hanapin ang tupang ligaw nang maibalik sa kanya? Ano ang magiging tugon mo? Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalo na sa mga donors at sponsors ng mabuting balita. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. At patuloy kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin, Amang makapangyarihan, tulungan mo kaming makapaghanda sa pagdating ni Kristong iyong anak. Naway maratnan niya kaming
naghihintay na nananabik at masayang nagdarasal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.